Love, life, and lessons from the past. Only at Dear Mags FM with DJ Chin. Madalas, sinatawag nila akong playgirl. Madalas, tinatawag nila akong masyadong masungit, suplada, at bully sa school. Pero alam nyo ba kung bakit ako nagkakaganito? Hindi ko naman sinasabing gusto ko lang i-justify kung bakit ako nagiging masungit, nagiging playgirl, at nagiging bully. Ilang beses na kasi akong na-betray. Pinagtaksilan, dinaya, niloko. Kung kaya't naiba ang takbo ng ihip ng hangin. Alam mo ba, Chin? Kasagsagan ng honeymoon namin. Ikinasal kami June 22. June 30 nang nalaman kong sumiping ang husband ko sa cousin ko. At ang cousin ko na to ay may asawa. Isang linggong honeymoon pa namin. But my husband slept with my married cousin. Mas matanda yung cousin ko sa akin. Nakita niya din naman kami during wedding. Pero meron na palang mga kindatan, may ngitian na nangyayari. Akala ko kilalang kilala ko na ang husband ko. Akala ko hindi niya magagawa ang magtaksil sa akin. Itong cousin ko naman na may asawa, she offered herself without conscience during our honeymoon stage. And the rest was history. Masaklap pa nito, nalaman ko na lang after few months pa. My family is still very close to my cousin. At gustong-gusto ng pamilya ko itong cousin ko na to. Pangalawang betrayal na nangyari. Noong 8 months pregnant ako. Yung asawa ko nagkaroon ng affair. Sa isang 19 years old na babae. And the affair lasted 2 to 3 months. Nung bumalik na to sa college, nagtapos din ang affair nila. At nalaman ko naman to after a few months pa. She was a daughter of a family friend. Pero kilalang kilala ko na siya since 8 years old pa lang siya. They met during a family reunion. Kaya nung nagdalaga, pinatos din ng aking asawa. Ang pangyayaring yon, ang insidenteng yon, ang siyang nagtulak na makipaghiwalay ako sa kanya. Just right after panganganak ng eldest daughter namin. Mahigit 1 taon lang ang pagsasama namin, Chin. Pinatawad ko na siya minsan. Itong pangalawang hindi ko na kinaya. Ang masaklap, kinausap ko ang best friend ko. Best friend ko sa loob ng 20 years. Na-open up ko sa kanya ang lahat ng mga betrayals na yon. Pinagkatiwalaan ko siya sa story na to. Pero nagulat na lang ako nung nalaman na ng business world ang betrayal na nangyari sa akin. And so I felt betrayed again.
Nag-pull out ang mga business partners ko sa business namin. Kahit hindi ako may kasalanan, kahit ang husband ko pa. Mas close kasi sila sa husband ko. I was sharing my hurt, my thoughts, and plans of leaving my husband. Yun pa lang yun eh. Alam ng mga tao na nasa paligid ko na may plano akong tuluyan na makipaghiwalay sa asawa ko. Pero bago pa nangyari yun, this has led to judgment, to drama, sa pagmamarites ng mga kapitbahay, sa panlalait nila sa akin. At yung isolation na naramdaman ko instead of support from friends and my family during this hard time, mas iniwan nila ako sa ere kesa suportahan ako. Una, husband ko, sumunod ang cousin ko, sumunod ang isang family friend na dati-rati ay karga-karga ko lang, ng pagkadalaga ay magiging karibal ko pala. At so nangyari ang pagbabarangay ko sa husband ko. Nagkausap, natuluyan na kaming maghiwalay. Yun nga lang, my closest friends dumped me. Naging single mom ako. Hiwalay sa asawa, nawalan ng trabaho, nawalan ng business. Pati ang bahay namin, nakulateral pa sa business na yon. Kaya kami ng anak ko, naghanap ng apartment. Biglang yung nasanay ka sa business status mo. Nasanay ka sa marangyang buhay. Tapos nakaramdam ka na lang na you didn't fit their status na social circle. Wala nang mga imbitasyon, na mga birthdays na dati ang dami-dami. Mga parties, wala na rin. Kung saan ang husband ko, hindi ako imbitado. At madalas, ang husband ko ang ini-invite nila. Nung nakipaghiwalay ako sa husband ko, it tarnished my reputation. Para protektahan kung ano ang ginawa niya. Siya itong nagloko, siyang nagtaksil. Ako ang nasira. He was a very charming person kasi. Very convincing. Yung kind of person na sa mga mata niya pa lang, pagtitingnan mo, akala mo walang kasalanan. Kaya ang lahat, mahal siya. Tingin sa akin, suplada. Para bang ako ang may kasalanan kung bakit nasira ang aming pagsasama. So parang tingin naman niya, hindi maganda sa image niya na nasira ang aming marriage life. So he spread insane rumors about me that made me and the kid more isolated. And yet, lahat ng mga tao sa kanya pa rin kumakampi. Because they felt sorry for him. Ano kayang pinagsasabi ng husband ko sa kanila? Bakit ako ang sirang-sira sa mga mata nila? Hindi ko alam kung ano pinagsasabi ng asawa ko sa kanila. Kung bakit iniiwan ako sa ere ng mga kaibigan ko. And before I forget, he is a narcissist. Gwapong-gwapo sa sarili, mahal na mahal ang sarili. Pero syempre, hindi ko alam ang lahat ng yan nung pinakasalan ko siya. Kasi naman, silent type, very kind, kuno, and charming. Naloko ako sa pagiging charming na yun.
family, even though they were kind, still betrayed me in so many different ways during those times. And it took me a while to understand everything. Alam pala nila ang lahat ng mga nangyayari sa paligid. Alam nila yung mga rumors na pinagkakalat ng mga marites. They knew what he was doing with the women. Kaliwat kanang babae. And not a single person told me that was going on. It was like everyone knew except me. Ako pang nakapagdiskubre. Their intention to protect me felt like a betrayal. They also lost respect for me. Yung thoughts ko, yung opinions ko, ideas ko, mga suggestions, and feelings ko, hindi na valid sa mga mata nila. Ang dami parang nilang mga complaints about sa akin. Na kesyo ganito, kesyo ganyan. Tuwing bumibisita sila para dalawin ang apo, ako pa ang nahuhulog na may kasalanan. Again, I was in a different financial status as the rest of the family. Pero hindi ako humingi ng tulong sa kanila. I just started over from the ground. Chin, nag-virtual assistant ako. Online. Stay home. Pero dahil naka-jackpot ako ng clients, umunlad ang buhay naming mag-ina. At unti-unti akong nakabangon. Unti-unting guminahawa ang buhay namin at nakalipat sa aming bagong tahanan. Lahat ng yung pinagsikapan ko, makasurvive lang. Walang tulog, bahalang mapuyat, basta matapos ang trabaho. Dahil pagkatapos naman nun, dollars naman ang kinikita ko. Fast forward. After a year, gumanda na tuluyan ang buhay naming mag-ina. And as a single mom, I became friends with 2 other single moms na rin sa preschool ng aking anak. Doon ako nagkaroon ng kakampi. Pero ang nakakatawa lang isipin, kung saan guminhawa ng buhay ko, doon naman lumalapit ang mga dating kaibigan. Lumalapit na rin unti-unti ang ex-husband ko. Panay na paramdam. Baka pwede pa daw maibalik ang minsan. Gusto kong mabuo ang pamilya namin, pero nagdadalawang isip ako. Babalikan niya ba talaga ako dahil na-realize niyang mahal ako? O babalikan niya ako dahil gusto niyang magpakaama sa anak ko? O babalikan niya ako dahil maunlad na ang buhay ko? Sana'y mapayuhan niyo ako. Hanggang ngayon, gulong-gulong isipan ko. Gusto kong magkaroon ng tatay ang anak ko. Pero ayoko nang magtiwala sa kanya. Minsan, 2 beses, ilang beses niya na akong pinagtaksilan. Pagod na ang puso ko. O baka lang dahil maginhawa ng buhay ko, gusto na rin niyang makisama sa sarap ng buhay. Tapos baka biglang pag naghirap na, iiwan na naman. Maghahanap ng iba. Please advise me. And please call me Hayes. Kindly play the song Bakit Pa Ba by Sarah. Ang inyong kamaks, Miss Hayes. Sa bawat pagluha mo,
may nakatagong kwento. Sa bawat ngiti mo, may gustong sabihin ang puso mo. At sa likod ng iyong halakak at maging sa pagkabiko mo, may mensaheng nakabalot sa iyong pagkatao. At ang tanging nais mo lamang ay mapakinggan ang mga ito ng buong mundo. Dear Mugs FM with DJ Chini. Life has got all those twists and turns. Stand up for what you believe in. What lies behind you and what lies in front of you pales in comparison to what lies inside of you. Dear Mugs FM with DJ Chini. Sabi nga nila, ang pagsusulat kapag masyado mong diniinan hanggang sa susunod na pahina ay nagmamarka. Katulad ng pagmamahal, kapag masyado mong ibinigay ang lahat, yung sakit na gawa ng nakaraan, dala pa rin hanggang kasalukuyan. Dear Mugs FM, you own your story and you are the author of your own book of life. Don't let others write your script, but let others hear your story and make them inspired. Kaya sumulat na, maging bahagi ng aming programa, Dear Mugs FM with DJ Chini, tuwing Lunes hanggang Biyernes, 1:00 hanggang 3:00 ng hapon sa Mugs News FM, Sock Sargent. Love, life, and lessons from the past, only at Dear Mugs FM with DJ Chini.